sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason he died and rose just for me. So unworthy was I, yet he gave willingly to rescue a sinner like me. Rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. Hallelujah to Jesus, my King, my King, to rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Amen. To give Him the glory. Napakagandang awitin. To rescue a sinner like me. Mayroong mabigat na sinabi dyan. Yan yun. He abandoned his throne and his kingdom above, no? Medyo, hindi ko maintindihan bakit abandon ang ginamit. Hindi naman niya iniwan eh. Hindi naman niya yung, alam mo yung abandon, yung para bang, yung sa amin kasi sa kining sa safety of life at sea, yung abandon ship ba, yung i-abandon mo kasi yung barkong yan wala na, lulubog na talaga. Pero sa Panginoon, hindi naman niya in-abandon yung trono niya. Talagang dinisenyo talaga ng Panginoon because way ahead of time, alam na ng Diyos by His infinite power, nakita niya na mag-failure talagang tao. So, before the foundation of the world, bago pala na ginawa ang sanlibutan, alam niya na na when He created a man, ay talagang mag-failure ito. So there is already a master plan called the plan of salvation, na pagka nangyari na yon ay si Jesucristo bilang Panginoon, bilang Diyos, which is from eternity to eternity, bilang God, ay
magkaroon siya he will be made a flesh. No? Lagyan siya ng katawan kasi espiritu siya eh. No? Diyos siya eh. Para tubusin yung tao. Ang pagtubos ng tao, dugo niya. Kaya nga noong unang panahon sa Old Testament, dugo ng hayop. Pero ang final atonement talaga si Jesucristo na. No? Hindi mo pwedeng sugatan ang Diyos eh, para magkaroon ng dugo eh. Sino ka para sugatan mo ang Diyos? Diyos yan eh, Espiritu eh. So, kailangan niyang magkaroon siya ng katawan ng tao. Hindi siya magiging tao. Kasi pag sinabi mo magiging tao siya, baka wala yung power niya. He did not abandon his throne, but for me, as a safe statement, pwede kong sabihin, temporarily, isit aside muna niya yung trono niya, kasi pupunta nga siya sa lupa eh. He did not abandon it. He did not abdicate. He did not abdicate his throne being a God. Nagkatawan siyang tao para tubusin ang tao mula sa kapahamakan sa impyerno without abdicating being a God. Without abdicating his throne. In fact, nung nabuhay na siyang muli, he set again to his throne at the right hand of God. So, ganun siya. Pag abandon, mabigat yan eh. Kasi sa amin, sa solas, sa safety, sa barko, pag abandon ang pinag-usapan, iniiwan mo talaga. Oo. Lulubog na yan. Iwanan mo yan. Abandon ship. O gano'n. Oo. So mabigat yan. Talagang grabe. Napakabigat na may abandon. Siguro si Rich Abante na nag-compose, medyo binigyan na ng diin siguro na talagang sobrang pagpakumbaba naman ng Panginoon. I-abandon his throne. Grabe naman. Hindi naman niya i-abandon eh. No? Wala ka nga makitang abandon his throne sa Biblia eh. Wala. Okay? Pero yung word na pwede mong isit aside, mayroon doon sa Philippians chapter 2. Tingnan mo, brad. Chapter 2. Bago tayo umpisa. In Philippians chapter 2, verse, umpisa rin sa 5, tingnan natin. I'm sorry, brad. Philippians chapter, tama. Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you. Dapat ganito ang pag-isip nyo. Bakit? Ang pag-iisip ng isang mananampalataya was also in Christ Jesus. Kung ano ang kaisipan ni Jesucristo, ganun dapat ang mga mananampalataya. Bakit? Ang itinuturo ni Jesucristo, we must be having a godly mind because Jesus Christ, ganun din ang kaisipan natin. Alright? Dapat. Kaya nga let this be mind in you, which was also in Christ Jesus, who, unang-una, being in the form of God. Kaya huwag sila magsalita na si Jesucristo hindi Diyos, ha? Yan, ang patunay na Diyos siya. Being in the form of God, thought it not, robbery, to be equal with God. Yung pagiging katulad niya sa Diyos, yung pareho niya sa God the Father and God the Holy Spirit, hindi yan itinakaw yun. Talagang given na yan. Right, man. If we believe in the Trinity of God, the Holy Trinity of God, Yeah. the deity of the Lord Jesus Christ, He is God. Amen. God the Father, the same power with Jesus Christ, the same power also with the Holy Ghost. Yung tatlong yan, parehong Diyos yan. One God in three person. Amen. Parehong may power ng tatlo. Alright? Ganun yan. Kaya nga si Jesucristo, hindi yan ninakaw ang pagka-Diyos niya. Pareho talaga sa Diyos. Hindi rin niya hinubad. Sa Tagalog yan, brad, hinubad din. Kaya mag-ingat kayo sa Tagalog na interpretation sa Tagalog, King James Bible, ha? Kasi walang King James Bible na Tagalog. Kaya nga King James tayo sa English. Diyan, thought it not robbery to be equal with God. And then, sa 7, but made himself of no reputation. No reputation. Yung pagiging Diyos niya, talagang hindi niya inisip. Di ba ang reputasyon ng tao, di ba minsan iningatan? Ayaw ko nga, sino ka? Di ba gaganon ang minsan isang tao? Pero si Jesucristo hindi. Di niya inisip lang. Diyos ka, bakit magpakumbaba ka sino ba si Satanas? Patayin mo na yun sa Satanas. Para wala ng istorya. Di ba? Parang pwede na gawin yun eh. That's right. Pwede na gawin yan. Sino ba si Satanas?
Creation ko lang yun eh. O, di ba? Pero hindi niya inisip yun. Sige lang. Ang ginawa ni Yesu Cristo, He took upon Him the form of a servant. Servant meaning, utusan. Di ba ang servant, lingkod? Hindi niya inisip yun. But He took upon Him the form of a servant. Diyos siya, nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya. Doon sa book of John chapter 1 yun. Nagkatawang tao siya. Hindi nagiging tao. Kundi nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Alright? Oh, nagiging servant siya. And was made in the likeness of man. Katulad natin. And being found in a fashion as man. Bakit as a man? Because si Jesus Christ is a man. 100% God and 100% man. Kaya lumuha siya. Kaya mayroon siyang emotion. Bakit? Naawa siya. Umiyak siya. Bakit? Nagkatawan siyang tao eh. Di ba ganun man yun? At ang masaklap, He is obedient unto death. Even the death of the cross. Yan. Kaya yung awitin ninyo to rescue a sinner like me, huwag niyo goodness gawing taken for granted yung inyong kaligtasan. Ang ibang tao, matapos maligtas, sabi nila, taken for granted na lang ang kanilang pananampalataya. Ang iba, hindi na naglilingkod. Ang iba, lumayo na. Ang masakla pa, hindi naman pala ligtas. Yan ang problema. Alright? Naunawaan niyo mga kapatid? To rescue sinners like me. We are just as sinners saved by grace. Grace meaning biyaya. Biyaya meaning unmerited favor. Wala kang ginawa, kundi mayroon ang gumawa para sa iyo. Amen. Sino? Si Yesu Cristo, pinako sa cross para sa iyong kaligtasan. That's right. Amen? Tapos sabihin mo, gagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Ako, patay tayo dyan. Ang panampalataya lang ang makaligtas sa atin. Amen? Let us stand mga kapatid. Let us read the Word of God. Unti lamang ito. And just give me a few minutes. In Matthew chapter 13, verses 31 to 35. Yan. Matthew chapter 13, verses 31 to 35. Ito lang, dito lang tayo maglaro mga kapatid. Ano sinabi dyan? Basahin natin sabay-sabay para wala na tayong kahit kunti lang yan. Matthew chapter 13, verse 31. Ready? Another parable he put forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. In verse 33, another parable spake he unto them, The kingdom of heaven is like unto a leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leavened. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today, for today's worship. We are here to want to hear thy words, Lord, and to learn thy parables, O Lord, thy words. Salamat, Panginoon. Purihin yung pangalan. We ask forgiveness for all the sins that we have committed against you, and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness. Through the Holy Spirit, guide us to understand thy words and to apply them in our lives. And we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Umupo na kayo, kapatid. Anong purpose ng parable? Uli, ang purpose ng parable, mga kapatid, is one, it was a prophecy in the book of Isaiah, mga kapatid. In the book of Psalm, no? By prophet Asaph, na Jesus Christ, He will tell, He will preach, He will teach, no? He will preach the word of God in a parable. Parable meaning an earthly story with heavenly meaning.
Okay? Yan ang parable. There's no character. Pag pinag-usapan ang parable, there's no character. Then, a certain character or name of a character. Na? Walang ganyan. Basta parable. No? Alright, and at this point of time, one also of the purpose why Jesus Christ is telling a parable is that he wanted his listeners to have a challenge, alright? Kasi ang nakakaintindi ng parable, mga kapatid, it will be a heart that are ready to understand the words of God. Alright? Now, sa tagpong ito, mga kapatid, dalawang parabolo ang binanggit ni Jesus Christ. One is a parable of mustard seed, and the other is a parable of leaven. Okay? Leaven. Ang Tagalog ng leaven ay libadura. Alright? At may mga purpose po yung mga yan. Jesus Christ is trying to use this kind of illustration in order to his listeners to understand. In order for his listeners to understand that when you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, there could be two kinds of or two types of sanctification, mga kapatid. Sanctification meaning you are sanctified or you are set apart by God for a specific purpose. When you got saved, you are sanctified absolutely. Na once na tinanggap mo at nagkaroon ka ng pananampalataya kay Jesucristo, ikaw ay talagang ligtas mula sa kapahamakan sa impyerno. Is that correct? And there is also another kind of sanctification called the progressive sanctification. Absolute, because you are absolutely saved. And progressive sanctification meaning as you go along by hearing and hearing the words of God, you will be transformed. Katulad ng isang lagi kong binabanggit when I am talking about at ang pinapaliwanag ko ang the doctrine of salvation para magkaroon ng kaligtasan ng isang tao. Since salvation is a mystery, ay minsan ginagamit kong illustration na ang isang uod or a worm, mga kapatid, yung uod sa guyabano, yung daming sungay, yung kulay green, napakapangit, di ba? Caterpillar. Caterpillar ang tawag doon, di ba? Oo, caterpillar. Talagang lalaki pa naman kung lalaki. Oo, ang tataba. Oo, kamukha din ng guyabano. Di ba? Di ba ang caterpillar, kamukha din ng guyabano? Bakit gano'n, no? Tapos yung mga uod na yan, guyabano lang din naman sila. Alright? Napakapangit. May istorya nga yan sa elementary pa eh. Ang pangit niya. Ganun man ang hindi manampalataya. Noong unang panahon na hindi siya ligtas, sobrang pangit ng kanyang buhay, parang caterpillar. Di ho ba? And now, in the process of time, yung uod na yon, abay naging kukon. At nung naging kukon siya, in the process of time, abay nabasag, nabiyak, may sumibol, may lumabas. Napakaganda naman pala. Napakagandang paro-paro naman pala nito. Yung nang bully sa kanya doon sa lupa, ang pangit-pangit mo, nung nagiging paro-paro na siya, ay ba nainggit? Nakita nyo? Ang ibig sabihin, mga kapatid, when we are talking about mystery of salvation, pangit ang buhay mo, nag-transform ka into a new creature. Amen. Wala ng mga paru-paro na naging paru-paro, bumalik doon sa pagiging kokon at bumalik doon sa pangit niyang buhay. Otherwise, katulad ka ng aso na sumuka at kinain niya ulit. Or katulad ka ng baboy na talagang wallowing doon sa napakaruming doon sa yung doon siya ba, parang klabaw ba? Tapos lumabas, bumalik doon. Walang ganyan, hindi ganyan ang mga anak ng Diyos. Kaya pag mayroon kayong nakilalang anak ng Diyos daw at bumalik doon sa dati niyang gawin, mag-ingat ka kapatid, pagka mamaya, professing Christian yan. Alright?
Bakit wala kang bunga? Ano nangyari sa'yo? Pastor, pwede ba bonsai lamang? Brad, kahit lang sa sarili mo, may transformation ka. Itabi mo yung, kung wala kang nadalang bisita or soul winning, huwag mong pag-usapan yan. Usapan natin sarili mo kung mayroon ka ba, kung nag-growth ka ba. Nakita niyo mga kapatid? Bakit? Ang parable ng kaharian ng Diyos, ganito yan ang itsura. Di ba? Pagligtas ka, ang usapin ng isang taong tinatawag na ligtas or Kristiyano, ganito itsura niya. Katulad din, pag pinag-usapan mo usapin ng isang mananampalataya, kasama ng kaligtasan dyan. Hindi naman mawala yan eh. Di ba? Yes, right. Hindi mawawala yung usapin ng kaligtasan pag pinag-usapan mo ang mga ligtas. Save. Paano siya na-save? Pananampalataya kay Jesucristo. Amen. Pinag-usapan dyan ang kingdom of heaven. In Romans chapter 14 verse 17, anong sabi doon? Dito pa lang sa lupa, ganito na ang mga anak ng Diyos. Pag pinag-usapan natin ang kalangitan. Ano sabi dyan? Romans chapter 14 verse 17. Anong sinabi dyan? Ganito ang kaharian ng Diyos. For the kingdom of God is not meat and drink. Ang kaharian ng Diyos, pag pinag-usapan natin, hindi naman kay kainan lang, hindi lang kay karne, hindi lang inumin. Katulad ng iba, tungga doon, tungga dito, or inom dito, no? Kainan, gluttonous dito. Hindi naman ganyan ang usapin ng Diyos. Hindi ganyan ang usapin ng kaharian ng Diyos pag pinag-usapan natin. Aber, pupunta tayo ng langit, ito ang kwentuhan natin. Gusto mo pumunta ng langit? Ito ang kwentuhan natin. Kaya, mag-umpisa tayo sa kaligtasan. O rin ba? Ganun yun eh. But righteousness, anong righteousness? Sabi ni Brother Ryan kanina, katuwiran ng Diyos ang pinag-usapan dyan, hindi katuwiran ni Satanas. Katuwiran ng Diyos, and if we are talking about the righteousness of God, we become righteous before the Lord because we have the Lord Jesus Christ who is righteous. Amen. Tama? Amen. Kaya naging righteous tayo, not of our own merit, but we are righteous, we become righteous because there is one that is righteous, the Lord Jesus Christ, and we believe in Him. Amen. Tama? And peace. Ganyan ang usapin ng kalangitan, kapatid. Sa isang mga mananampalataya, there is peace. Because of our faith in the Lord Jesus Christ, we have peace with God. We are justified by faith. Therefore, ang sabi pala doon, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Alright? And we have joy in the Holy Ghost. Do not tell me, pag naglingkod ka sa Panginoon, you don't have joy. There is always joy in serving Jesus. Amen. Tandaan nyo yan. Amen. Magiging masaya ba kayo sa mundo? Tell me. Tell me. Masaya ba kayo na nag-iinom? Masaya ba kayo na pumunta doon? Pastor, bigyan mo kami ng isang buwan. Huwag tayong magmanambahan. Punta tayo doon sa makamundo. Tapos babalik tayo. Kanya-kanya tayong bigay ng sarili nating mga tawag nito. Tinatawag nating testimony. Tingnan natin kung masaya ka ba. Kapatid, you are a new creation. Amen. Amen. You are a new creature. You have joy in the Holy Ghost. May problema ka? There is God. Therefore, you have joy. Nakita niyo ba bakit joy ang ginamit dyan? Hindi happiness. There is a difference when we are talking about happiness compared to joy. Happiness, you are happy because you obtain something that gives you happiness. Halimbawa, binigyan ka ng salary increment, which is hindi naman nangyari. You are not happy. You are not happy. Kasi kung binigyan ka, happy yun. Amen. But even if you are not given with salary increment, hindi ka binigyan kung anong gusto mo, but still you believe in God, that is joy. Amen. Nakita niyo? May pagkakaiba ang happiness sa joy. Joy in the Holy Ghost because you
you are rejoicing even in the presence of even in the presence or in the midst of trials, hindrance, and troubles in life. Nakita niyo? Now, go back doon sa Matthew chapter 13. Idikit natin yan. Yung joy in the Holy Ghost. Kapatid, bago tayo makarating doon, pag pinag-usapan na natin ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng kalangitan, si Hesus Kristo na nagsabi, if you started your faith in the Lord Jesus Christ, katulad po yan ng napakaliit na binhi. At ang binigay na illustration ng Diyos yan, ang binhi ng isang mustasa. Napakaliit. Nung itinanim, yumabong ng isang gulay. Gulay nga sinabi dyan sa Tagalog kasi herb nga naman. Pero, nagiging kahoy. Huwag natin pag-usapang gulay, Pastor, kasi gulay naman binanggit. Doon, paano kasi ginagamit din kasi yung mustard seed. Di ba? Pagkain parang gulay lang din Pero nagiging kahoy siyang mayabong at malaki. At mayroong mga anong nangyari dyan. Mayroong nagiging tumubo at naging malaki at nagiging kahoy at ang yung mga ibon, mga kapatid, sa kahanginan, sa mga alapaap, doon, dumapo sila doon at nakinabang kasi mainit nga naman. Ang ibon, pag ulan ng ulan, mahirapan yan. Mahirapan silang lumipad. Ang ibon, pag ulan ng ulan, Brad. Sa Bisaya pa, magpiti. Magpiti na ang kanangkuan, manok or langgam or ibon, ganon. O, mabasa ba? Therefore, mabilis yung bumagsak. Maulan kailangan niyang dumapo, sumilong sa kahoy. Pag mainit naman, ay delikado din, ma-heat stroke yan Kita mo nga naman dito, pag tag-init, may mga ibon dyan, kita mo lang, nangamatay yan Bakit? Sobrang init Kailangan nilang sumilong. Kapatid, ganon ang itsura pag pinag-usapan natin ang kalangitan. Umpisahan muna natin sa kaligtasan. Para bang mustard seed ba? In a humble beginning. In a humble beginning. Nung naumpisahan ng tama ang kaligtasan niya, abay, yumabong. Nagkabunga ka, bro. Later on, sa growth mo, tingnan mong preaching ni Brother Ryan kanina. Napakaganda. Ang bilis makarelate dito, bro. Bakit? Ganon ang growth ng isang kahoy na naitanim doon sa rivers of water. Amen, brother? Nakita ninyo? Nakita ninyo ang mystery ng salvation? Mayroong nakinabang. Nag-umpisa sa maliit, pero may nakinabang. Sino? Birds in the air. Alam mo ang birds in the air? Kung espiritual ang pag-usapan dyan, kahit doon sa King Nebuchadnezzar na panaginip, abay, pwedeng sabihin mo, yung birds and pastor, it symbolizes the unsaved people. Ang unsaved people, madamay sa pagpapala sa iyo ng Diyos. At ang napakasarap nun, maligtas pa siya. Tama? Yun ang magandang pakinabang. Nakinabang sila Ang mahirap, brad. Mabaligtad. Imbis na sila makinabang sa atin, tayo nakinabang sa kanila. Masama pa. Pambihira. Ano nangyari sa iyo, brad? Pastor, bakit? Nandyan ka na. Nandyan ka na sa parang naging kupon. Nagiging kupon ka na. Bumalik. Bakit? Ang katotohanan naman pala, they were not of us. In the beginning pa lang, di naman pala yan atin. Kasama-kasama natin. Sino? Pastor? Lord! Tanungin mo pa ba? Lord, bakit nandito to? Grabe ka man. Nakalimutan mo yung parable of the tares? Bakit? The enemy nagsuon dyan. Ang enemy, ang kalaban ng Diablo dyan, ang nagtanim dyan. Sugo ni demonyo yan. Bakit nandyan sa inyo? At
ayaw naman ng Diyos na bunutin yan kasi baka madamay ang mga anak niya eh. Hayaan mo lang. Oo. Grabe naman mo yun. Lord, bakit may hinahayaan mo rin? Sige lang. Matuto kayo dyan. Nakita ninyo? Nakita ninyo? How it works. If somebody will ask you how it works when Jesus Christ is talking about parables, kingdom of heaven is like unto, kingdom of heaven is like unto. Ganyan yan, how the kingdom of heaven is working. Ganyan ang usapin niya. Yan ang istorya niya. Aber, kung ito ang kingdom of heaven, pag-usapan natin yung nasa loob niyan, ano bang mayroon dyan? Paano nagkaganyan? Ganyan ba? How it works. Nakita ninyo? Abay, nakinabang ano? Sa branches thereof. Branches man tayo. Nakalimutan niyo? Ang sabi ni Hesus Kristo, I am the vine, and ye are the branches. Amen. Yung mga hindi ligtas ba, yung mga birds na yan and powers in the air, sa pamagitan natin, makinabang yan. If these people is starting to depend on us, do not forget, turuan mo ng kaligtasan yan. Yan ang pinakamagandang bagay na may bigay mo. Amen ho ba? Amen. Very simple analogy, very simple understanding. The parables of the mustard seed, humble beginning, maliit na pananampalataya, kalaunan lumago, naging pastor ka pa. Una, pa-devotion. Abay, nakita ang potensyal. Tinuwid ka ng Diyos ngayon, inayos ka, nilagay ka sa tamang kalagyan, naging pastor ka pa. Brad, who knows? Amen. Di ba? Ako, ganun ako dati. Hindi pumasok sa isipan ko maging pastor ako, Brad. Hindi pumasok yan. Hindi pumasok yan. It's just happened that it started a very humble beginning. Isang panampalataya na umpisahan ng tama. That's right. At it ended up into a blessings unto me. Amen ho ba? And in verse 33, mga kapatid, tapos na tayo doon. Sold out na kayo. Sold out na kayo doon sa mustard seed. Umpisahan ng simple lang, nagtapos sa napakagandang bagay. Ang panampalataya mo, Brad. So then faith came, cometh by hearing, and hearing by the word of God. Talagang tuloy-tuloy lang yun. Until we die, until rapture na yan, Brad. Do not defeat. Do not let Satan to defeat our purpose in life. What is the purpose of our life? Very simple. Godly speaking. Godly purpose. What is that, Pastor? When God created us, it must be for His glory. At ang sabi ni Jesus Christ doon sa Book of John, ang glory ng Panginoon is that when you bear fruit, and that your fruit should remain. Amen. Amen? Another parable spake he unto them, the kingdom of heaven is like unto a leaven. Anong leaven? Libadura. Sa ibang usapin, mga kapatid, pag pinag-usapan ang leaven or libadura, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, beware of the leaven. Di ba, mayroong sinabi ni Jesucristo? Bakit? Leaven on the other stories, brethren. It talks about sin. But at this point of time, pinaliwanag niya ang ibang illustration ng libadura na pag pinag-usapan mo ang advantage ng libadura, ganito, maliit na tinapay, pandesal siguro, pero nung nilagyan mo ng gapatak na yeast bread, hindi mo pwedeng lagyan ng isang kutsara yan. Siguro sa kutsara, isang tabo. Ano kaya itsura ng tinapay pag isang tabo na yeast ilagay mo? No. Kunti lang ilagay mo sa tinapay. Lumaki. Tama? Umalsa. Bakit? Ganon ang panampalataya. It started in a humble beginning. It started small and it ended up big.
Do you remember when the Lord Jesus Christ, one of His time in His ministry, ang sabi niya agad sa kanyang preaching, mga kapatid, ang sabi agad niya, anang mga apostol niya, Lord, sabi niya, gabi na, maraming tao, utusan mo, pauwiin itong mga to, dahil wala tayong may pagkain yan eh. Di ba? Di ba? Naalala niyo? At ang sabi agad ni Hesus Kristo, encounter din natin yan sa Book of Matthew, sabi niya, may mga damo dyan, paupuin mo. Siguro nagkamali yung ibang apostol. Ano tayo? Kambing? Bakit? Mga damo daw eh. Paupuin na naman na, paupo kayo sa mga damuhan yan. Siguro sabi ng mga ibang tao, siguro, osyoso, ayay, ito na. Bakit? Ito na, sab-sab kita ni sa kining damo ni. Kain tayo, parating kambing nito, kalabaw, bahala na. Oo, wala ka naman lang yung iba, no? Oo. Sabi ko kanina isang disipulo doon, Lord, 200 worth penny of bread. Hindi kaya pakainin itong mga to. Saan tayo maghanap ng pagkain? Nalala ninyo? Nalala na ba yun? Ano sagot ni Hesus Kristo? Hoy, may pagkain dyan. Kala mo, underestimate mo ang Panginoon, ha? Kapangyarihan ng Diyos, ha? O, may nagsalita. Lord, may bata dito. Pambihira talaga. Ang mga matanda, hindi ginamit. Ang bata, ang ginamit. Bakit? Hindi. Mabuti pa yung bata, Boy Scout, laging handa. Ang matanda, ang mga damulag, ewan. Kahiya-hiya. Buti pa yung bata. Ilang tinapay? Oh. Pastor, ilang tinapay yun, Brad? 5. Minsan kakamali ako eh. 2 tinapay, 5 isda. Yan pala, 5 tinapay, 2 isda. Ang tinatanda ko lang, Pastor, yung kanta namin. 3 bird. Ha? Hindi, 5 yun eh. Pastor, yung kanta namin elementary, yung ibang tinapay, dalawang isda. Basta ganun. Basahin din maya. Okay? Brad, napakaliit na bagay, ano? Ilan sila? 5,000? 7,000? Hindi kasama ang babae. Kawawan ng babae, binilang. Ang bata, siya na nga nagbigay, hindi pa siya binilang. Grabe talaga ito. Siguro sabi ng bata, ako na nga nagbigay, hindi niyo rin ako sinali sa bilangan. Eh. Ano ako, walang kwenta? Ay, valueless? Ako na nga nagbigay. Oo, ako nga handa kay sa inyo eh. Dala-dala, buti na lang. Sabi ni nanay, Nay, pupunta ako doon. Saan ka pupunta? Doon, dami. May Jesus Christ daw doon eh. Ganito, gumagawa ang kapangyarihan. Ganun ba? Daming tao doon, maipit ka. Hindi, gusto ko na eh. Hindi anak. Alam mo naman ang mga nanay. Mabaon ka. Ako nga, si Princess. Pinapagalitan ko kayo ng asawa ko. Ano baon yan? Kaitlog ha? Nagagalit ko pag itlog, Brad. Ang baon. Anong baon yan? Baon ng itlog ha? Bakit? Half niya ng baon niyan. Yun. Sige. Sarap kaya, Pastor, itlog. Oo. Kasi Brad, ang itlog, Brad, common dito sa atin yan. Tinaw yung mga itlog, itreo. Okay? Common sa atin itlog. Mga OFW lang kumakain yan. Basta grabe ka, pamansang ulam ba yan? Oo. Bakit? Oo. Bakit? Dito na pinapatunayan, ang itlog dito sa Saudi Arabia. Grabe. Tapos marinig mo, padala ka ng pirang malaki, tapos marinig mo itlog ulam nyo. Brad, pobre ka talaga. Pero doon sa Pilipinas, bro, ulam ka na itlog panahon namin, abay, grabe naman. Oo, sarap na. Mayaman ka, Brad. Bakit? Itlog ulam eh. Oo. Pero may mahirap, Brad. Itlog ginagamit. Alam niyo ba? Doon sa amin, mayroon ganun. Itlog, sarap na itlog, Brad. Batihin mo. Halo gusto ba? Tapos inom ka. Hihira, lasing na lasing na. Kinotel ang tawag doon. Pastor, para hubog ka talaga, no? Lasinggiro ka talaga noon, Pastor, no? Oo. Tapos suka ka ba? Ibang klase. Para binalikan mo yung buhay pag binalikan mo yung buhay na ganun, Brad, mira, wala kang pinagkaiba sa kining yung aso nun. Sinuka niya gina, tapos kinain niya ulit. No? Nakita niyo mga kapatid? Nakita niya? Mag-umpisa sa maliit. Pag pinagpala ng Diyos yan,
Malaki yan. Brad, ang iyong pananampalataya nag-umpisa sa maliit dahil sa pagpapala ng Panginoon. It grow katulad ng isang tinapay, lagyan ng kapatak na yeast na libadora, lumaki, Brad. Yung iba nga, yung gulat ka doon, punta ka sa Davao, Brad, maroon doong tinapay na si Lulong. Oh, yung tinapay ba na ano ba? Crocodile. Ang laki! Grabe ito, ang laki naman yung tinapay na doon. Di ba? Ganun yan ang gamit. When you have faith like a mustard seed, when you have faith like yeast, sooner or later, magpatuloy ka lang sa Panginoon, kapatid, sa paglilingkod sa Kanya. Yayabong ka. Katulad ka ng isang punong kahoy, maraming mga tao makinabang dyan. Hindi nga lang pera, Pastor. Bakit? Ang mga pera eh. Spiritual po usapan natin. Amen? Maraming makinabang. Pag pinalaki ng Panginoon isang bagay kahit maliit, kapangyarihan ng Diyos yan. Blessing ng Diyos yan. Biyaya ng Diyos yan. Pagpapala ng Diyos yan. Even your life, even your giving, your tithes and offering, when the Lord bless you, when the Lord bless your company, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos kung paano kanya pagpalain. Given na ng Diyos yan. Prinsipyo ng Diyos yan. Prinsipyo ng Diyos yan. What a message today. A very simple message. Your faith started small, it ended up great. And others benefited on it. Amen ho ba? Amen. Okay, let's stand, let us pray. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. The message is very clear, simple, and understandable. That our faith is started small, like the mustard seed, like the yeast. Isang tinapay na ginamitan ng yeast, God. It ended up a big mass. Like a mustard seed, it grows like a great herb, and then a tree, and the airs and the birds of the air benefited on it. Lads on it and benefited on it. Salamat, Panginoon, sa illustration niyo po about salvation, about the kingdom of heaven be like. It is not about meat and drink, but it is righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. And all the bottom line of it is salvation. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa lahat mga kapatiran na nandito. Pagpalain niyo po sila, ang bawat isa, pagpalain niyo po kami. Pagpalain niyo po mga pamilya namin. Gabayan niyo po kami. Mga trabaho namin, pagpalain niyo po kami. Sa sunod naming mga gagawin, pagpalain niyo po kami. Huwag niyo po kaming iwanan ng God. It is already given unto us. You will never leave us nor forsake us, because we are your children. You will protect us. You will uphold us. You will keep us from sin. Purihin po yung pangalan sa araw na ito. And praise be thy name. In the name of Jesus Christ we thank you, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. To God.